Ay, ba't gano'n ang labo? Malabo pa sa relasyon nyo. Char. Hindi, pero seriously, gusto ko sana ng good phone, magandang phone dahil meron akong pupuntahang concert. Don't worry po, Ma'am Susan. Kami ang bahala sa'yo. Talaga ba? Promise, ha? Meet the Makayan sisters, Steph and Sally ng Muntinlupa City. Halos isang dekada na raw silang K-pop fangirls. Kaya sa halos lahat ng concert ng K-pop idols nila, always present ang dalawa. That time po, wala pa kaming magandang quality ng phone. So sabi ko kay ate, bili tayo ng phone. Gusto namin parang mas malinaw siya, para kahit pa paano may nakasave sa phone namin na mas okay yung kuha. Hindi raw inakala na magkapatid na ang pagiging bias sa K-pop ang mag-uudyok sa kanilang magnegosyo. It's a thing talaga yung phone rental pagdating sa concerts. So sabi ko, pagkakitaan na din natin. Hindi tayo bibili ng phone para lang sa atin, para sa personal use, kundi gusto natin magkaroon ng extra income. Pero aminado silang kabado sa papasuking negosyo. Kasi nga po mahal yung phone and hindi biro yung ilalabas na pera. So sabi ko kay ate, sige magre-research muna ako. Paano ba ginagawa yung phone rental na yan? Katulad ng iba na nagsisimula pa lang, hirap din sila nung una. Halos 1 month bago kami makakuha ng renter namin. Isa sa mga struggle namin is yung biyahe po talaga. So meet up lang. So ang ginagawa po namin is commute. Maghihintay na kami doon hanggang sa matapos yung event. Nawawala naman yung pagod. Kasi syempre nakita naman si renter na masaya siya and satisfied siya dun sa pag-rent. Mahalaga din po na maganda yung quality, lalo na po sa mga pag may events, ganyan po. Sayang naman din po yung mga memories ng mga picture kung di naman po malinaw. Para souvenir naman siya. Maagang namulat sa hirap ng buhay sina Steph at Sally. Driver ang kanilang ama habang kasambahay naman ang nanay nila. Pareho silang naging working student para makatapos sa kolehiyo. Kasi may mga kailangan din kaming, like kung may gusto kami, kahit pa paano, may income naman na nakukuha. Ngayon, bukod sa rent-a-phone business ng magkapatid, nagtatrabaho rin sila bilang mga administrative staff sa isang kumpanya. Yung phone rental, okay yung kita. Pero syempre, hindi yun sapat para dun sa pang-araw-araw na pangailangan. So, kahit may work kami ni ate, marami pa rin mga bills, ganyan, na babayaran. Hinuhulugan pa ni Steph at Sally hanggang ngayon ang dalawang cellphone na umabot ng halos 185,000 pesos para sa kanilang rental business. Dagdag sa ang concerts at events, kumita na agad ng 25,000 pesos sa magkapatid sa kanilang unang buwan. Nasa 2,500 hanggang 3,000 pesos ang renta ng bawat cellphone kada araw. Nakadepende ang rate nila sa mga lugar kung saan gaganapin ang concert o event. Bukod sa unit, may kasama na itong phone case, pouch, OTG o on-the-go adapter at power bank. May charge na 200 pesos kada oras kung late na may susoli ang cellphone pagkatapos ng grace period. Non-refundable naman ang reservation fee na 1,000 pesos kung ika-cancel ang transaksyon 2 araw bago ang event o concert. Ngayong araw, sasamahan natin si Steph sa kanyang meet-up sa isang kliyente na galing pang Batangas. Ma'am Marvy po. Yes po. Kayo po sa camera? Yes po, I'm Steph. Nag-search po ako sa TikTok. Doon ko po siya nakita. Medyo malayo yung namin, yung seat namin. Nasa taas kami banda. So, para maganda yung zoom na lang din while watching. Kaya kami nag-decide mag-rent. Masaya siya na fulfilling din sa part namin. Kasi mahal na nga yung TV. Yung quality rin ng photo. Gusto rin na namin din siya matreasure. Once na may nag-inquire, tatanungin po namin what event, kailan yung event. Doon pa lang, pinapakita na po namin yung requirements. Need po na at least 18 and above. Kailangan ng 2 valid government IDs tulad ng driver's license, passport, UMID ID o national ID para makarenta. Pagka wala po si renter ng ganun po, automatic po tatanggihan na po namin yun.
Kailangan din magpakita ng proof of billing, contact details at ID ng kasama sa bahay. Tinitingnan din ni Steph at Sally kung legit ang social media accounts ni renter. Dapat totoong impormasyon at dokumento ng aarkila ang gagamitin. Tsaka po namin siya sasendan ng reservation details. Pag nag-payment na po si renter ng reservation niya, ayun, doon po, okay na kami. Once na nag-meet po kami, bibigay po yung agreement. After ng pirmahan po, papakita na po si unit. Then other inclusions po nung phone rental po. So after that po, kukunin ko naman po yung ID po niya. Once na surrender na po yung unit, good to go na po. Then waiting time naman po ng pagtapos ng event po. Para sa meet up po ulit dun sa pag-return naman po ng unit. Kasama sa ibibigay sa remaining balance ang security o safety deposit na 1,500 pesos upon meet-up. I-check po muna namin if wala pong nawala sa inclusions, then kung wala naman pong nasira sa unit, then tsaka po namin ibabalik yung safety deposit. Aba! Kayo naman pala talaga ang sagot sa problema ko, Steph and Sally. Dahil dyan, let me book one unit and I'm ready to go! Malaking tulong daw ang social media sa ganitong klase ng negosyo. Nag-i-invest po kami sa boosting. Share sa mga friends, sa family po na may ganito kaming business. Meron doon yung videos sa kanya na ang ganda ng pagkakuha. Kaya bila po nag-boom, tapos parang ang daming comment, tapos ang dami na po nag-inquire. Umaattend din sa mga mall at public events sina Steph at Sally para may maipost sa Facebook page nila na magsisilbing advertisement. Bukod sa kita na ibinabayad din nila sa mga hinuhulugan pang cellphone, nakapundar na rin sila ng ilang gamit sa bahay. Meron na rin silang naipon at pang blowout sa kanilang mga magulang. So super thankful kami kasi na-adapt namin yung pagiging masipag nila para maka-survive sa araw-araw. Thank you kasi kahit papano, nakikita naman po nila nakasuporta naman po sila sa amin. Bukod sa pera, dapat din daw mamuhunan ng lakas ng loob. Kung gusto mong magkaroon ng ganyang business, dapat fully 100% sure ka. Kailangan lang po maging mapagmatsyag. Tiyaga pong mag-post, patience. Huwag tayo masyadong magmadali. Sa dami ng pwedeng pasukan negosyo, sa diskarte ng pagpapatakbo raw magkakatalo. Basta matyagang plinano ang bawat hakbang sa pagnenegosyo, magiging one click away lang ang pag-asenso.